po, magkomento nga tayo ng dito Tamarindo sa Bridge. bumagsak na The tulay. bridge was designed according to the specifications ng bridge code, both noong 2015 and yung the early bridge code before the retrofitting, I think it was 1997. So sinasabi niyo bale, tama lang yung design as per the bridge code nung ginawa yung bridge, pero ang mali ay nasa dump truck, tama ho ba? Are you saying that ang may kasalanan talaga ay yung truck na nag-overloading? Yeah. Ang truck kasi natin, ang bridge code kasi natin, nakakopya tayo sa American na code. Ang American na code, based sa kung ano ini-specify naman yung facturer. So, therefore, ang mabababa lang yung axle load na ginagamit namin sa design. So much so na pwede pa akong share? Hindi. Well, sir, medyo bilisan po natin kasi kung bilisan kayo anyway, summary. Sa bridge sign kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler, 27 dalawang tons. tandem axle sa likod, Opo. tapos gulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load, nakabase sa American naman na code. Opo. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes ito na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. So, 27. yung 27 tons, pwede mong doble in 54 tons, kakayanin siya. So sir, ang sasabi po nyo, yung specs that were required of you dun sa design ng gobyerno, yung dinesign yung specs, hanggang 54 specifications. tons. 54 tons, 54 tons. kakayanin siya. As per the specs na nirequire sa inyo ng DPWH noong 2012, 2013, tama ko ba? So, yung sa bridge code, Oo. nakasunod sa bridge code. So, engineer, ay mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Hindi, engineer, linawin ko lang. Kapag ganyang merong binibigay sa inyong pang-design, ang magbibigay nung spec. Ang problema natin ngayon, yung mga 2 lanes natin na mga lumang tulay. Dahil yung mga bagong tulay ng DPWH, gusto nila 4 lanes ang 4 lanes na So tulay. yung rated capacity po pala is per lane. So per lane. pag mas marami ang lane, mas mabigat kaya. Pag nagdi-design ka. Ang design namin is worst case, sabay, per lane. So, i-comment sa mga designers na i-recognize niya na yung fact na merong overloading. And So, lahat ng tulay natin, Unfortunately, ito, nag-design ako ng overloading dito sa slab lang ng 50%. Pero kulang yung 50%. Kulang yung 50%. so lahat ng mga tulay natin, engineer, dapat i-assess. Alin? Lahat ng mga tulay natin, ng mga luma. Yung pwede, pero sa kamadali lang ang kukunti lang naman ng mga bakal na tulay na ganito mahaba. Karamihan konkreto na maiksi. Yung konkreto maiksi, kaya niya yung overload. Pero meron ding ibang makikita niyo yung mga bumagsak ng mga tulay recently, bakal yun. Mga steel truss. But, sir, I'm sure you've seen yung mga video lumabas, yung mga drone video ng tulay na bumagsak. I'm wondering lang kung sa tingin ninyo, tama yung pagkakagawa doon sa tulay. Kasi may ibang nagsasabi na, baka yung, for example, yung pinakakalsada, sapat ba yung 23 years? Again, hindi kami inhinyero. Sorry. Hindi kami inhinyero, pero may mga nagtatanong kung sapat ba yung kapal ng kalsada na 23 centimeters. Yan sa tulay na yan. That figure comes from the DPWH Region Director, di ba? Yung kalsada niya ng pavement. Sa tulay mismo. Opo. Under 1 billion parang. Okay, so magbigay nga tayo ng komento. So, ito yung isa sa mga trending issues sa ngayon. Ito yung pagbagsak ng tulay diyan sa Isabela
So imagine, ang cost is 1.2 billion. Ngunit dahil lang sa isang dump truck na dumaan na sinasabing overloaded, so gumiba yung tulay, ano. Okay, mahirap mai-reconcile. So imagine, 1.2 billion bridge ay masisira lang ng isang, sabihin natin na overloaded na dump truck. Nag-research tayo kung dito sa mga dump truck, ano. Ngayon, may nagsasabi na ang isang cause daw ng pagbagsak ng tulay na yan ay dahil yung truck ay ang kanyang load ay more than 100 metric tons o tons. Okay? Ngayon, mayroon akong nababasa na comment. Grabe naman yan. Okay. Ngayon, nag-research tayo. Ito yung ating ito yung findings natin. Ang capacity ng isang ordinaryong dump truck, o sabi natin na malaki, ano? Okay. It is something like 18 to 20 tons. Hindi pwedeng 100 tons yan. So, grabe naman yung mga sinasabi nitong mga engineers na nagbibigay ng komento dito. Although marami rin ang kumukontra, tulad nga yung nabasa ko na that's crazy na ang isang dump truck ay magiging ang capacity niya is more than 100. Talagang impossible. Although, meron yung nabasa ko na napakalaking dump truck. World largest dump truck. Kaya ang load niya ang load capacity niya is more than 500 tons. Pero unique yun. Napakalaking truck yun. Okay. Kaya, ang punto rito ay talagang may katiwalian, may graft and corruption na nangyari. Talagang nakakahiya. Imagine 1.2 cost ng isang bridge, pababagsakin lang ng isang dump truck na never, talagang hindi ka panipaniwala na yan ay 100 tons. Probably, yan ay lang. Sabihin natin na hanggang 30 tons o 20. Kasi sabi doon is 18 to 20 tons lang yung sabihin na lang natin na 30. So malayo pa doon sa sinasabing 100 tons ang bigat noong mga load. Okay? At saka, isa pa, yung bridge na yan ay nasa naman hindi dagat. So, medyo pag gagawa ng foundation, then siguro medyo madali. Compared, halimbawa, ito ay ang kanyang poste ay nasa ilog, nasa dagat. So, medyo mahirap. But yan ay sa lupa. Okay. Siguro naman, ang nagtatanong, bakit may bridge, bakit may tulay, wala namang ilog, dry lang naman yan. Kasi ang explanation dyan is during rainy days, kahit na dry yan sa ngayon dahil summer, pag comes rainy days, so magiging tubig yan. Kaya hindi pwedeng tatambak ng gagawa ng dyan. Okay, kasi malaking issue yan noon. Okay, ngayon going back to this issue, so maliwanag talagang kanyan, may mga katiwalian na nangyari. Maliwanag pa yan sa sikat ng araw. Okay, may mga nakinabang.
Sabi ko nga, siyempre, with the investigation kung bakit kwan yung tulay, din tignan din yung mga siguro tanungin o imbestigahan yung mga officials noon sa DPWH na involved sa paggawa ng tulay na yan. Okay? At saka ganito sa ngayon marami akong nakikitang mga trailer na hinihila sila na katapos napakaraming mga simento. So sa palagay ko, yan yung mga talaga mabibigat na siguro that will exceed 100 tons or more dahil mahaba, no? Ngayon, ang ibig bang sabihin, may mga tulay na o kaya may mga daan na hindi dapat dadaan yan, talagang dapat dadaan sila dahil mag-deliver sila ng mga construction materials. So, ang ibig sabihin, dapat talaga, at this point in time, yung mga tulay natin, yung mga kalsada natin ay matibay-tibay. Dahil iba na yung panahon, talagang marami na yung mga sasakyan na dumadaan, marami yung mga mabibigat at malalaking sasakyan. So, dapat matibay-tibay yung daan o yung bridge. Okay, pagkatapos mayroon akong narinig doon sa interview, no? Dahil nga daw ito, talagang mabibigat na yung mga sasakyan. Kasi may technical terms na sinabi doon. Dapat imbestigahan itong mga tulay na nagawa noon, yung mga old na tulay. Para sa akin, baliktad yata. Ako ay naniniwala na yung mga bagong tulay ngayon ang dapat mga imbestigahan. Yung mga bagong tulay, yung mga bagong daan, yan ay dapat, yan ang dapat imbestigahan. Yung mga old, siyempre alam naman natin na ang kapasito siguro hindi masyado, but then talagang they meet the standard. But sa ngayon, it seems na hindi dahil noong I think several months ago may tulay na napansin na bagong-bago nasira. Pagkatapos ito na naman yung bagong bridge nagiba. So something wrong, Ang punto natin, talagang may mga katiwalian, may mga kapalpakan, may mga nagnanakaw. Tama lang na sila ay imbestigahan. Okay? Huwag magturuan. Sabi nga doon, dapat magpasalamat tayo doon sa truck dahil at least na-prove na talagang mali yung under capacity yung tulay na yan. O yung tulay ay talagang hindi matibay. Then ito pa ang naiisip natin, Sa ngayon, siyempre kung minsan may mga emergencies, so kailangan natin mga bombero, kailangan ng mga malaking mabibigat na equipment, and many other things, Ngayon, ang ibig sabihin pala, pag mga ganyan na halimbawa, yun lang yung bridge na yun ang talagang daanan, hindi pala pwede. Dahil under capacity. Dapat hindi ganon. Pag gagawa tayo ng tulay, talaga yung capacity ay angkop sa lahat. Okay? Kaya, so imagine nga, 1.2 billion na yung tulay ay nasa land naman, hindi nasa ilog. Magigiba na lang ng ganon ng isang fully loaded dump truck. Talagang something is wrong. So, ganon ang pananaw natin. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.